Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 61. Sige, kainin mo lahat ng gusto mo. Ngunit huwag kalimutang ipaalam sa akin kung alin ang pinakagusto mo. Bibili ako ng lahat ng paborito mong pagkain sa susunod. Tiningnan ni Severin ang mga cute na mata ni Celine at naramdaman niyang bahagyang natunaw ang kanyang puso. Okay, salamat, tatay. Tumango si Celine ng husto at magalang na nagsalita. Sina Judith at Maurice ay nagpalitan ng makahulugang tingin sa isa't isa at ngumiti ng buong puso. Sige, subukan natin itong red wine. Hindi ka makakakuha ng ganitong uri ng magagandang bagay sa bilangguan. Hiniling ni Severin sa waitress na tanggalin ang takip ng alak at ibinuhos para kina Diane at Judith. Talk in, everyone. Siguraduhin makakain ng busog. Ngumiti si Diane at saka nagkusa na ihain ang ilang pagkain kina Judith at Maurice. Dapat kumain ka rin ng marami. Nakangiti rin si Judith at naghain siya ng pagkain kay Diane bilang ganti. Slowly but surely, lumaki ang pagmamahal at pagmamahal niya kay Diane kahit na bigla na lang nagpakita ang huli bilang manugang. Kung tutusin, hindi naging madali para sa isang binibini na ipinanganak sa isang mayamang pamilya ang lahat ng paghihirap na iyon. Higit pa rito, hindi siya tutol na magkaroon ng isang mahirap na matandang mag-asawa bilang kanyang mga biyenan. Ang sarap nito. Hindi napigilan ni Judith ang pagsabi ng mga papuri para sa pagkain matapos matikman ang ilan nito. Gayunpaman, sa huli, napilitan pa rin siyang sabihin ang nasa isip niya. Pero medyo mahal sila Severin, kami, hindi kami nagdala ng pera. Sigurado ka bang mayroon ka sapat na pera pagkatapos umorder ng lahat ng pagkain? Ang pinakamalaking pag-aalala ni Judith ay maaaring walang pera si Severin para bayaran ang bayarin. Bagamat kinuha nila ang kalahati ng $85,000 at iniwan ang kalahati kay Severin, iningatan nila ang lahat ng ibinalik na pera sa villa at walang nailabas. Magiging mahirap para sa kanila kung pipigilan sila sa pag-alis dahil hindi nila mabayaran ang lahat ng pagkain na kanilang in-order. Huwag kang masyadong mag-alala, Nay. May pera pa ako sa card ko. Hindi magiging problema ang simpleng pagkain na ganito. Napangiti si Severin ng nakakatiyak. Sino sa inyong mga bastard ang bumugbog sa anak ko? Ilang minuto matapos ang pagkain, isang 40-something na babae na nakasuot ng masikip na damit ang sumugod kasama ang mahigit 20 bodyguards. Sa likuran niya ay maraming tao ang sumusunod kay Norman. Nandoon, Mom. Iyan ang lalaki dyan. Sigaw ni Norman habang hawak-hawak ang kamay at tumingin sa direksyon kung saan nakaupo si Severin. Dang you! Akala mo ba makakaligtas kapag katapos mong bugbugin siya? How dare you! Lumapit ang babae sa kanyang mga kamay sa kanyang balakang at sinumpa siya na parang wala nang bukas. Pero bago pa man siya makatapos magsalita, hindi makapaniwalang tumingin siya rito. Ikaw! Sumimangot din si Severin. Anong pagkakataon? Hindi akalain ni Severin na ang babaeng nasa katanghaliang gulang na iyon ay ang mayamang babaeng nakilala niya sa bangko. Naalala niyang sinampal niya ang mukha ng babae at tinakot siya ng husto kaya naiihi siya sa kanyang pantalon. Ito ay walang iba kundi ang asawa ni Preston Kingsley, ang presidente ng East Shine Group. Ito ang mas ikinagulat niya ay ang lalaking nabali niya kanina ay ang anak ng mayamang babaeng iyon. Kilala mo siya. Napakunot ang noo ni Norman nang makita ang maikling palitan at iniisip kung ang kanyang ina ay may nakilala siyang kakilala. Nalilito ang babae kung ano ang susunod na gagawin, dahil kahit tulala ay malalaman kung ano ang ibig sabihin kapag mayroon si Severin na limited edition na bank card. 10 tulad ng mga card lamang ang umiiral, at ang mga may hindi bababa sa 1.2 bilyon ay ang piling iilan na karapat-dapat na magkaroon ng isa. Ang halagang iyon, nga pala, ay hindi kasama ang mga fixed asset ng tao at limitado lamang sa available na cash na mayroon sila. Sa madaling salita, ang sinumang nagmamay-ari ng card na iyon ay malamang na isang bilyonaryo o isang gazillionaire. Ngumiti ng mahina si Severin. Sa palagay ko hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung ano ang gagawin mo ngayon, matandang babae.
Napaawang agad ang labi ng babae nang marinig iyon. Bagaman siya ay higit sa 40 taong gulang pa lamang, siya ay inalagaan ng mabuti at naniniwala na siya ay isang kaakit-akit na babae. Ang pagiging matandang babae ay parang isang sampal sa mukha, at kailangan niyang pigilan ang sarili na huwag magalit doon. "I don't care," he says. "He's dirt poor and can't even afford any of the food here." Sabihin mo sa mga bodyguards na harapin siya. Marami tayong dinala this time, so we will win for sure. Andito ang head ng mga bodyguards natin kasama ang iba pa. Nag-aalalang udyok ni Norman sa kanyang ina. Natakot sina Judith at Maurice nang makita ang lahat ng mga bodyguard na iyon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito kakilakilabot at nakakatakot na line-up noon. Ngunit sa sumunod na segundo, isang mahigpit na sampal ang ibinigay ng babae kay Norman. "Sir, pwede ko bang itanong ang pangalan mo?" Ang mayamang babae ay ngumiti ng alanganin at nagtanong sa paraang nakakatakot, na labis na ikinagulat ni Norman. "Severin Fewlett." Isang matamis na ngiti ang isinalubong ni Severin sa kanila. Humingi ng paumanhin sa Ginoo dito, Norman. Agad namang tumalikod ang mayamang babae at pinahihingi ng paumanhin ang anak. "Pero ma'am, sigurado ka ba?" Hindi makapaniwala si Norman sa nangyayari sa mismong mga mata niya. Sa halip na tulungan siyang ipaghiganti, hiniling ng kanyang ina na humingi siya ng tawad sa mahirap na lalaki. "Oo, bilasan mo," mahigpit na saway ng mayamang babae. "Okay, I'm sorry. It was my fault. Sana hindi mo isapuso ang pangyayaring iyon, Mr. Severin." Bagamat ikinagalit ni Norman ang paghingi ng tawad, alam niyang malamang na nasaktan niya ang isang taong hindi niya kayang masaktan. "Maaari ka nang umalis. Magbibilang ako ng hanggang 10. Lumabas ka sa restaurant na ito at isama mo ang iyong mga tauhan. Ayokong makita ang sinuman sa inyo sa aking paningin. Kung makakita ako ng anino ng presensya niyo rito pagkatapos kong magbilang ng 10, kahit ang mga Diyos ay hindi makakapagligtas sa inyo noon." Banta ni Severin sa malalim na boses. Halos hindi pa nagsisimulang magbilang si Severin nang tumalikod kaagad ang iba at tumakbo palabas. Pagkalabas ng restaurant, tinanong ni Norman ang kanyang ina, "Ano ang pakikitungo sa lalaking iyon, Mom? Bakit mo ako sinampal at humingi ng tawad sa kanya?" Mukha siyang isang taong mababa ang profile, ngunit masisiguro kung hindi siya ang uri ng tao na gusto mong masaktan. Mayroon siyang bank card na naglalaman ng 1.2 bilyon, at ang mga card na ito ay ibinibigay lamang sa mga may ganoong halaga ng pera. Gayunpaman, hindi pera ang pangunahing punto dito, dahil 10 lang sa mga card na ito ang naibigay sa buong mundo, at nagkataon na mayroon siyang isa sa mga iyon. Napabuntong hininga ang mayamang babae at sinabing, "Sa palagay ko ay hindi maglalakas loob ang ilan sa mga first-year upper class na pamilya na pukawin ang isang taong ganoon, kaya't tayong mga maliliit na mayamang tao ay kailangang maging mas maingat sa kanya." Kahit na ang isang first-year na pamilya ay maaaring hindi kinakailangang magkaroon ng karapatang makakuha ng ganoong uri ng bank card. Naiintindihan mo na ba ngayon? Pero paano? Hindi ako makapaniwala na ganoon siya kalakas na shot. Napalunok si Norman at nagmamadaling pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Alam niyang nabigla siya sa oras na iyon. Mukhang galit na galit ang babaeng iyon, ngunit nagtataka ako kung bakit sinampal niya ang kanyang anak at sinabihan itong humingi ng tawad sa iyo. Nakatingin sa labas si Judith na may nagtatakang ekspresyon at hindi maproseso ang nangyayari habang nakatitig sa mga sasakyang papaalis. Ang mayaman na babae na iyon ay umalis kaagad pagkatapos ng kanyang pagdating. "Nakilala mo na ba siya dati?" Napakunot-noo din si Diane dahil hindi niya kayang ibalot ang ulo niya sa kung ano ang nangyayari at kanina ay nag-aalala na may masamang mangyari sa kanila. Laking sorpresa ng mayamang babae na sabihin sa kanyang anak na humingi ng tawad at umalis ng ganoon na lamang. Medyo tulala din si Severin. Tinuwanan niya ito at sinabing, "Ay, hehe, nasagasaan niya ako noong kausap ko si Mr. Henry sa park kaninang umaga. Sa palagay ko ay kilala niya kung sino ako at alam niyang kaibigan ako ni Mr. Henry. Dahil alam niyang hindi niya kayang saktan si Mr. Henry,
Marahil ay iniisip niya na pinakamahusay na umalis siya sa lugar na ito kasama ang kanyang anak. I see. Ginagawa lang niya ito para sa kapakanan ni Mr. Henry. Nakahinga ng maluwag si Judith matapos marinig ang kanyang paliwanag at hindi na nag-alala pa. Oo, umupo ka lang at e-enjoy ang pagkain. Magiging maayos ang lahat. Ngumiti si Severin at nagsandok pa ng pagkain sa mga plato ng kanyang mga magulang. Anak ng tinapa, hindi ako makapaniwala na nakatagpo ulit tayo ni Severin. Dinala ni Jada si Easton at ang iba pa sa parehong kalye, at lahat sila ay nagplano na kumain sa parehong restaurant. Gayunpaman, ilang hakbang pa lang si Easton pagkababa ng sasakyan nang makita niya ang pamilya ni Severin na nakaupo sa isang mesa sa tabi ng bintana. Bagamat sa wakas ay nagawa niyang pasiglahin ang kanyang espiritu ilang sandali ang nakalipas, ang makitang sila ay nag-e-enjoy sa kanilang pagkain at masayang nagkukwentuhan sa isa't isa ay naging masama sa kanyang mabuting kalooban sa isang iglap. Siya na naman. Nakakainis. Lalong naiinis si Lucy nang makita niya si Severin na umiinom ng red wine na may malaking ngiti sa labi. Hindi ko matanggap ito. Maghihiganti ako. Nakaisip ng plano si Easton at naikuyom ang mga kamao habang marahas na sinasabi. Wala ang pinakamalakas na bodyguard ng pamilya namin sa hotel ngayon, at sa tingin ko tatawagan ko silang lahat para pumunta dito. Tingnan natin kung makakalaban pa ba ang bastard na ito sa pinakamalakas kong lalaki. Gayunpaman, sa sandaling iyon, malamig na ngumiti si Jada sa tabi niya. How can you be so pipi? Do you have to solve every problem with your fists? Sana hindi mo nakalimutan kung sino ang de facto owner ng restaurant na ito. Saglit na nablangko ang isip ni Easton ngunit hindi nagtagal ay napuno siya ng saya. May naiisip ka na bang plano? Isang ngisi ang lumitaw sa mukha ni Jada. Kung matapang siyang kumain sa restaurant ko, sisiguraduhin kong hindi niya kakayanin ang pagkain na ito. Ipahiya natin siya at ang pamilya niya. Gayunpaman, tinuyan ni Lucy ang planong iyon. Hehe, I don't think that'll work at all. Kahit na ang iyong restaurant ay naniningil ng mabigat na presyo na higit pa sa kaya ng mga ordinaryong tao, dapat mong malaman na si Severin ay kumuha ng $170,000 mula sa mga Orwell ngayon. Malamang na marami pa siyang pera na natitira kahit na nakabili na siya ng mas magagandang damit at ang murang sasakyan na iyon. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy si Lucy. Mukhang nag-order din siya ng maraming pagkain, at siguradong nagawa niya iyon dahil alam niyang marami pa siyang pera. Walang paraan na hindi niya kayang bayaran ang pagkain na iyon. Ngumisi ulit si Jada. Hindi na ako magpipigil pagkatapos niyang bugbugin ang pinsan ko ngayon. Tumingin siya kay Lucy, at pagkatapos ay sinabing nakangiti, lahat sila ay nakasuot ng mga sikat na tatak. Tingnan mo. Malamang na ginugol nila ang lahat ng pera sa pag-iisip na nakuha nila ito ng malaki. The way I see it, malamang kulang pa sa kalahati ang natitira nila, and since this is my restaurant, will not I have the final word sa mga presyo ng kanilang pagkain? That's a brilliant plan. Salamat sa pagtulong sa akin na makabawi sa kanya. Dumating na ang oras para makita natin si Severin na naging katawa-tawa. Isang masayang-masaya na si Patrick ang nasa sabik nang makakita ng magandang palabas. Pagkatapos ay pinag-isipan ni Jada ang kanyang plano at biglang nagsalita, hehe. Isang mas magandang ideya ang dumating sa akin. Paano na lang ulit tayo makapag-insulto kay Severin? Anong ibig mong sabihin? Lahat ay napatingin sa kanya na nalilito nang marinig iyon. Malamig na ngumiti si Jada. Easy. Pagdating ng oras para magbayad ng bill, babaguhin ko ang presyo ng menu nila, at gagawa ako ng peking mga presyo na hindi niya kayang bayaran. I'll then get one of the waitresses to tell Diane that a old friend is upstairs and wants to see her. As long as pumunta siya sa private room sa taas para makipag-usap sa old friend na iyon na mag-aalok sa iyo sa itaas ng private room. Siyempre, ang orihinal na presyo ay mahal ang pagkain. Kung ang isang kaibigan ko ay biglang nag-aalok na bayaran ang bayarin hanggat ako ay umakyat sa itaas para makipag-usap, gusto kong malaman kung sino ang maaaring maging ganoong mapagbigay. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Lucy. Si Easton ay medyo naguguluhan pa rin.
Paano ito may kinalaman sa pag-insulto kay Severin? Hindi ba obvious? Pag-akyat ni Diane, pwede kang mag-alok na magbayad ng bill niya kapalit ng pagtulog niya sa'yo, hahaha. I bet they can fork out several 100,000, so the only way si Diane para umalis sa lugar na ito ay ang pag-oo sa kahilingang iyon. Kapag nangyari iyon, mag-iisip tayo ng paraan para mabuksan ang pinto mula sa kabilang kwarto at palihim na kumuha ng ilang larawan. Hindi mo ba naisip na maiinis si Severin sa impyerno pagkatapos ng pangalawang pagkakataon? Si Jada ay tumawa ng masama. Siya ang panganay na anak ng isang third-tier na upper-class na pamilya, at determinado siyang maghiganti kay Severin sa pagmumukha niyang tanga kanina. Talagang napakagandang plano iyon. Tiningnan ni Easton ang kanyang nabali, at nababalot ng gauze na daliri at naramdaman ang galit na namumuo sa loob niya. Higit sa lahat, hindi niya maiwasang maluha ng bahagya nang maisip niya ang magandang mukha ni Diane at halos perpektong sexy figure. Hindi, si Lucy ay nagveto sa plano at hindi nasisiyahan na ito ay iminungkahi pa. Sinabi niya kay Jada, hindi rin ba ako mapakali? Hindi mo ba naisip na ito ay lumalampas ng kaunti? Hinihiling mo sa akin na panoorin ang aking asawa na makipagsabayan sa ibang babae habang pinipilit akong kumuha ng ilang mga larawan ng palihim. Matatanggap mo ba ito kung ikaw ang nasa posisyon ko? Nalungkot si Easton at sinabing, Lucy, kailangan mong isipin ang mas malaking larawan. Hindi mo ba nakita kung gaano ka-arrogant ang bastard na iyon ngayon? Isipin mo ang pera na kailangan ng pamilya mo para umubo para sa kanya, at tingnan mo ang daliri ko dito. Ayaw mo bang maghiganti? Kinagat ni Lucy ang kanyang mga ngipin habang iniisip ang lahat ng nangyari noong araw na iyon, ngunit mariin pa rin siyang tumutol. Hanggat gusto kong maghiganti, hindi ako pwedeng maupo at panoorin ang aking asawa na makipagkaibigan sa ibang babae. Ang kanyang tingin ay hindi sinasadyang napunta kay Patrick at may biglaang napagtanto. Bakit kailangang ikaw, Easton? Bakit hindi natin hayaan si Patrick? Hindi inilagay ni Patrick ang kanyang sarili sa equation noong una at lubusang nalubog sa plano ng kanyang pinsan. Nang ipaalala iyon sa kanya ni Lucy, natigilan siya sandali at nakaramdam ng pananabik. Tama, let me do it. Muntik ko nang makalimutan na lalaki rin pala ako. Magiging kasing perpekto din ako sa role na iyon. Isang bahagyang pagkabigo ang lumitaw sa mga mata ni Easton. Ang maranasan ng isang babaeng tulad ni Diane, kahit isang beses, ay magiging pangarap ng maraming lalaki. Nagsisimula na siyang mag-alala na ang ganoong magandang pagkakataon ay maibibigay kay Patrick. Kung hindi dahil sa presensya ni Lucy, hindi man lang siya papayag na tanggapin ang pagkakataong iyon. Ang tanging dahilan kung bakit siya nalilito kung paano aagawin ang pagkakataong iyon mula kay Patrick ay dahil nasa paligid si Lucy. Oo, muntik ko nang makalimutan na may asawa ka na pala, Easton. Wala pang ang girlfriend si Patrick, at single pa rin siya. Sa huli ay sinabi ni Jada. Tila nag-aatubili pa rin si Easton na hayaan si Patrick na magkaroon ng pagkakataong iyon, kaya ipinaglaban niya ito at sinabing, sigurado ka bang magagawa ito ni Fat Pat? Tingnan mo kung gaano siya kataba. Si Diane ang panganay na anak ng isang third-tier na upper-class na pamilya. Oo, tinanggihan siya, ngunit hindi ko akalain na sasagutin niya ito ng oo sa isang napakataba na lalaki. Mas gusto niya ang lahat ng mga taong si Severin ay nasa utang na katawan ni Pat. Biglang nalungkot si Patrick. Bagamat mas mayaman ang mag-asawang Locke kaysa sa kanyang pamilya at madalas niyang kasama si Easton, hindi madaling makita ang pagkakataong makasama ang isang dilag tulad ni Diane. Ayaw niyang sumuko sa ganoong magandang pagkakataon, kaya ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at sinabing may malamig na ngiti. Paano mo malalaman na tatanggihan niya ako? Dahil lang sa mataba ako. Nakakataba iyon. Hindi ko akalain na ang pangunahing layunin mo ay ang paghihiganti kay Severin. Gusto mo lang matulog kasama si Diane, hindi ba? Pagkasabi niya noon, pinagpatuloy niya ang pangiinis sa kanya, hehe, if you're acting like this kapag nasa tabi mo ang asawa mo, hindi ko kayang isipin kung ano ang gagawin mo sa kanya sa likod ng kanyang paningin. You're asking to get up, di ba?
Galit na galit si Patrick kay Easton nang makita niya ang parte na iyon na lagi niyang iniimbitahan na magsaya, ay nagpapakita ng galit sa kanya dahil lang sa isang babae. Lumingon si Patrick kay Jada at sinabing, tingnan mo siya na nananakot sa akin. Nagplano na siyang makipag-espadahan kay Easton para sa kapakanan ng pagtulog nila ni Diane, at talagang wala siyang dapat ikatakot dahil nandoon ang kanyang pinsan na si Jada para suportahan siya. Kabanata 65. Huwag kang maglakas loob na tumawid sa linya, Easton. Sa tingin ko tama si Fat Pat. Kapag nakikita kitang nagsasalita tungkol sa ibang babae sa harapan ko, iniisip ko kung may ginawa ka pa ba sa likod ko. Naiinsulto si Lucy sa sinabi ni Patrick at agad na inirapan si Easton. Kung tutusin, nadurog na ang puso niya nang masira ang kanyang kasal, at nang makitang may ganoong mga pag-iisip si Easton ay naiinsulto at napahiya siya. Nakita ni Easton na talagang galit si Lucy at nagmamadaling nagpaliwanag. Huwag kang makinig sa kanya, Lucy. Ang layunin ko lang ay maghiganti at makaganti sa kanya. I swear iyon lang ang pinagtutuunan ko ng pansin. Isa akong respetadong mayaman na binata, at binali ni Severin ang daliri ko na nabali ng walang magandang dahilan. Hindi mo ba gustong makita ako na nakapaghiganti? Hindi na sila nakatiis ni Jada at inikot ang mga mata kay Easton. Enough! Hindi pa natin nasisimulan ang plano at nag-aaway na kayong dalawa. Kailangan na nating magmadali at ayusin ang mga bagay-bagay, kung hindi, baka matapos na ang pamilya ni Severin sa pagkain at umalis na pagkatapos magbayad ng bill. Kung ganoon, sino sa atin ang gagawa nito sa kanya? Todo ngiti si Patrick habang nakangiti ng nakakaakit kay Jada. Tumingin si Jada kay Easton at sinabing, it's appropriate for you to play this part, Easton. You're married, after all, and you should put your wife's feelings above everything. Makakapaghiganti ka pa rin kung gagawin ito ni Patrick. Dahil kinailangan ni Easton na magpakita ng paggalang kay Jada, tumango na lamang siya at sumang-ayon. Tama ka, tama ka. Salamat sa pagpapaalala sa akin na maging mas maalalahanin. Galit pa rin si Lucy, kaya agad niya itong sinusuyo. Huwag ka nang magalit sa akin, babe. Bibilhan kita ng LV bag bukas. Parang ganyan. Ngumuso si Lucy nang mabalitaan niyang may something sa kanya, at tila gumanda pa ng kaunti ang kanyang kalooban. Tara, pumasok tayo sa likod ng pinto. Hindi makikita ni Severin na makita ang mga plano natin. Ngumisi si Jada at inakay sila sa likod ng pinto. Pagkatapos, nagkaroon siya ng maikling salita sa manager ng restaurant nang makarating sila sa ikalawang palapag ng restaurant. Iminungkahi ni Easton, si Severin ay naging bihasa sa pakikipaglaban pagkatapos na makalaya mula sa bilangguan. Sa tingin ko kailangan mong tawagan ang ilan sa mga bodyguard ng iyong pamilya upang maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na mangyari. Ang kanyang mungkahi ay sumang-ayon sa pagsang-ayon ni Lucy. May punto si Easton. Dahil mula ka sa isang third-tier na upper-class na pamilya, ang mga bodyguard na pumapasok sa pamilya mo ay dapat na mga pro sa pakikipaglaban. Malamig na ngumiti lang si Jada. Natatakot akong huli na sa oras na sumugod ang mga bodyguard natin dito. Natapos na sana ni Severin ang kanilang pagkain. Gayunpaman, may mabuting pakikitungo ako sa isang lalaking may isang mata na kilala bilang si One Eye. Marami siyang mga tao sa ilalim ng kanyang utos, at karaniwan silang tumatambay sa mga bahaging ito. Tatawagan ko siya kaagad. Tama rin iyan. Sabihin sa kanya na magdala ng maraming tao hanggat maaari. Mas ligtas sa ganoong paraan. Tuwang-tuwa si Easton matapos marinig iyon. Moving on, I'll ask the waitress to bring Diane into this private room. Magtatago tayo sa tabi, and as you can see there's a secret door here. When the time comes, we'll just open it a little and lock out our phone to take a video. Si Jada ay may masamang ngiti habang inaakay ang ilang tao sa pribadong silid. Kahanga-hanga, hindi namin malalaman na may sikretong pinto sa pribadong silid na ito kung hindi mo sinabi sa amin. Pumasok si Easton sa silid, at tumingin sa paligid, at sinabi kay Jada, nasaan ang sikretong pinto na iyon? Dito, ngumiti si Jada at bahagyang itinulak ang dingding sa isang sulok.
Oo nga, may lumabas na pinto, at sa likod ng pinto ay isang maliit na silid. Kumunat ang noo ni Lucy nang makita iyon. Akala ko ba private dining room ito? Bakit may secret door ka dito? Napakaprangka ni Jada. Tulala ka ba? Sa tuwing may mga VIP na pumupunta dito para kumain at magbo-book sa pribadong kwartong ito, bibigyan ako ng ping ng manager ng restaurant. Ang kwartong ito ay nagbibigay daan sa akin na magtago sa sikretong silid na ito at makinig sa kanila kapag pinag-uusapan nila ang mga sikreto sa negosyo o ang pinakabagong mga deal sa negosyo. Ang ilan sa mga balitang iyon ay maaaring mapatunayang kapakipakinabang sa aming pamilya at payagan kaming mock-up ang agaw ng magandang deal sa ilalim ng aming kalaban. Nakikita ko, bahagyang nagulat si Lucy dahil hindi niya inasahan na mag-iral ang mga ganitong pandaraya, malamang na hindi ganoon kadali ang daan patungo sa pagiging isang third-tier na pamilya ng kanilang tagumpay. Hindi nagtagal, nasa lugar na ang lahat. Pagkaalis ng mayamang babae, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Severin at ang kanyang pamilya. Kaya naman, nagpatuloy sila at in-enjoy ang lahat ng pagkain na in-order nila. Pwede bang makuha ang bill? Kumaway si Severin sa waitress ng halos matapos na sila sa pagkain. Sa sandaling iyon, ngumiti ang waitress, lumapit, at iniabot ang bill kay Severin. Tiningnan niya ito ng isang beses at kumunat ang noo. Tiyak na may pagkakamali sa pagkakasunod-sunod na ito. Nakangiti lang ang waitress. Paumanhin, Ginoo, ngunit ito ang tamang kabuuan. Inutusan na siya ng kanyang manager na ibigay sa kanila ang bill na iyon, kaya nagagawa lang niya ang sinabi sa kanya. Napangiti si Severin at inihagis ang bill sa mesa. Hulaan mo, kumain lang kami ng kakarampot ngayon. Hindi ko ito babayaran. Severin, di ba sabi mo may pera ka? Natigilan si Judith sa sinabi nito. Kumunat ang noo niya at hindi niya alam kung bakit ganoon ang sasabihin ni Severin. Si Diane ay mukhang hindi nasiyahan at sinabi sa kanya, hindi mo dapat kami dinala upang kumain dito kung wala kang ganoong kalaking pera. Maaari kaming palaging lumipat sa isa pang restaurant na pasok sa aming budget. Sa palagay ko ay hindi yun dapat ikahiya. Lalo siyang nagalit nang maisip niya kung ano ang binabalak niyang gawin. Pero isang kain at kakarampot. Iyan ay isang bagay na hindi ko pa nagagawa noon, at ikahiya mo ang lahat kapag ginawa mo ang isang bagay na ganoon. Hindi ko ito babayaran, honey. Tingnan mo na lang ang presyo. Ito ay isang scam, paliwanag ni Severin. Kinuha ni Diane ang bill sa kanyang utos, at lumubog kaagad ang kanyang ekspresyon. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang mga ulam na in-order natin ay dapat umabot ng lampas kaunti sa 16,000. Bakit nakasaad sa bill na 160,000? Nagdagdag lang ba sila ng zero sa bawat item na in-order natin? 160,000. Sa wakas ay napagtanto ni Judith na mali niyang sinisi ang kanyang anak nang marinig niya ang numerong iyon, binilang ito ng mabuti, at muntik na siyang atakihin sa puso. Malamang nagkamali ka, binibini. Paano ito magiging 160,000? Tingnan mo, ito ay dapat na isang pagkakamali sa bahagi ng inyong restaurant. Ngumiti si Judith at iniabot ang listahan sa waiter. Hindi man lang nag-abalang tumingin ang waitress at sumigaw sa isang lalaking nakatayo sa di-kalayuan. Sir, sinusubukan ng mga bisita sa mesang ito na umalis nang hindi nagbabayad. Nakangiti lang si Severin kay Judith at sinabing, maupo po kayo, Nay. Walang kwentang magpaliwanag sa kanila. Hindi niyo pa ba napapansin? Ang restaurant na ito ay pinapatakbo ng mga manloloko. Mga manloloko, how dare you call us scammers dahil lang hindi mo kayang bayaran ang iyong mga pagkain? Tumikim ang manager. Hindi ito isang scam kapag ipinakita namin ang presyo ng malinaw sa aming menu. Oh, really? Can you bring over the menu that we looked at earlier, then? Tanong ni Severin na may malamig na ngiti. Tama, hindi yun ang presyong ipinapakita sa menu na tiningnan namin kanina. Agad na sabi ni Judith. Go and get the menu, sabi ng manager sa waiter. Ang mga taong ito ay hindi tatanggapin ang katotohanan hanggat hindi nila ito nakikita sa kanilang sarili. Mabilis na dinala ng waiter ang menu, at iba ang mga presyo sa dati.
Halos 10 ulit ang pagtaas ng presyo ng bawat ulam at inumin. It's not the same menu na binigay sa atin kanina. This one's brand new. Yung tiningnan natin medyo luma na. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Dayan habang nakatingin sa menu. Malinaw kasing ginawa ng araw na nagmamadali ang menu na ibinigay sa kanila ng manager. Ganun pa man, sinabi lang ng manager na may malalamig na ngiti, parehas lang. Ang nakikita mo ngayon ay ang menu ng restaurant namin. Wala kaming magagawa kung hindi mo ito kayang bilhin. Ang kabuuang halaga ng pagkain mo ngayong gabi ay 160,000, kaya magbayad ka na. Hindi natin kailangang e-entertain ang mga manloloko na gusto lang akong dayain sa pera ko. Aalis na tayo, malamig na sabi ni Severin. Mayroon kaming grupo ng mga customer na nagsisikap na umalis nang hindi nagbabayad ng kanilang pagkain. Sabihin sa mga thug sa likod ng restaurant na pumasok dito. Malamig na ngumiti ang manager at sinigawan ang isa pang lalaking waiter. Ito ay nagiging kawili-wili. Alam na alam ni Severin noon na sinasadya sila. Gayunpaman, interesado siyang malaman kung sino ang may-ari ng restaurant na iyon, at sa paanong paraan niya ito nasaktan. Hindi nagtagal, pumasok ang mahigit 100 thug mula sa likod ng restaurant. Sila ay isang grupo ng mga gangster na nasa ilalim ng pangangalaga ng establishmento. Ang iba ay may pulang buhok habang ang iba ay may berdeng buhok, at may mga may tattoo din sa kanilang mga balikat. Masasabi ng isa sa isang sulyap na sila ay hindi kanais-nais na mga karakter. Kailangan mong ibigay ito sa iyo, mayroon kang lakas ng loob na pumasok dito at kumain kapag alam mong hindi ka makakabayad. Ngumisi ang isang lalaking may gintong ngipin. Maging mabuting bata ka at magbayad, kung hindi, kailangan lang naming putulin ang iyong mga kamay kung wala kang pera, sabi ng isa pang lalaki na may hawak na bakal na tubo. As if naman, tumayo si Severin sa harap ng kanyang pamilya at masuyong tumingin sa mga gangster. Iniunat pa niya ang kanyang kamay at gumawa ng paggalaw sa ibang mga lalaki. Lumapit ka sa akin kung mayroon kang kailangan. Hulaan mo matututo ka lang ng leksyon pagkatapos mong matalo. Ang pinuno nila, ang lalaking may gintong ngipin, ay nagngangalit at naunang sumugod. May hawak siyang kitchen knife at dumiretso siya sa lalamunan ni Severin. Maliwanag, wala siyang intensyon na magpakita ng anumang awa kay Severin. Niyakap ni Dayan si Celine at Bal isang tumayo ilang metro sa likod ni Severin. Dahil nakita niya ang mga kakayahan ni Severin noon, nagkaroon siya ng kaunting kumpiyansa sa kanya at naniwala siya na kaya niyang talunin ang mga small-time na thug na iyon. Totoo nga, naiwasan ni Severin ang mga pag-atake ng kanyang mga kalaban ng medyo madali at naghatid pa ng ilang suntok habang nandoon siya. Sa bawat mabilis na galaw ng kanyang suntok ay isang bugzo ng hangin. Lumapag siya ng isang suntok sa bawat isa sa mga thug na sumugod sa kanya, at higit sa 100 mga thug ang nauwi sa pagbagsak sa lupa. Hindi ito dapat mangyari. Pinunasan ng manager ang malamig na pawis sa isang iglap. Ipinaliwanag ni Jada na si Severin ay magaling sa pakikipaglaban, at kung ang mga thug ng kanilang restaurant ay hindi na kayanan ang gawain, maaari niyang tawagan si Juan ay para tulungan sila. Kung tutusin, si Juan ay ang pinakamalakas sa kanilang lahat, at ang restaurant nila ay palaging nagkakasundo sa kanya. Ang kanyang mga nasasakupan ay pawang mga napakahusay na manlalaban, at nagawa rin niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Sa katunayan, siya ay napakahusay na kaya niyang harapin ang ilang dosenang mga ordinaryong thug nang hindi kailanman magiging dehado sa panahon ng labanan. Bagamat binigyang pansin ni Jada ang manager sa lakas ni Severin, hindi niya akalain na magagawa ni Severin na pabagsakin ang kanilang mga thug at naramdaman na si Jada ay gumagawa ng bundok mula sa isang molehill. Kaya't isang malaking sorpresa ang makita na ang lahat ng kanilang mga tulisan ay nahulog sa lupa sa isang bunton. Napahiyaw silang lahat at hindi na makatayo, na tila nagpapahiwatig na sila ay malubhang nasugatan. Pwede na ba tayo? Ngumisi si Severin. Dahil ang mga tao ng restaurant ay walang ginawang pagsisikap sa pag-target sa kanya, napagpasyahan niyang hindi siya magbabayad para sa pagkain anuman ang nangyari. Hehe, ano sa tingin mo? Tumawa ang manager, naglabas ng cellphone, at tumawag.
Sa loob ng 1 minuto ng pagkatapos ng tawag niya, humigit kumulang 70 o 80 tao ang nagpakita sa kalye sa labas, na ang bawat isa ay may hawak na machete. Sa isang sulyap, sila ay mukhang mas kahanga-hanga kaysa sa 12 ng mga tao na dumating kanina, at may kakaibang mamamatay tao na aura tungkol sa kanila. Ang lalaking may isang mata na nangunguna sa kanila ang pinakakahanga-hanga sa kanyang matipunong figure at maumbok na kalamnan. Sok, sok, sok. Ang bilis ninyong dumating, ha? Napatingin si Severin sa mga taong nasa harapan niya at malamig na sinabi. Steve, nasaan ang mga taong gustong umalis nang hindi nagbabayad? Masungit na tanong ni Juan ay habang papasok. Nandito na sila, agad na sabi ng manager na si Steve. Nakita ni Diane ang napakaraming tao at may nakita siyang insignia sa baywang ni Juan ay. Namutla kaagad ang kanyang ekspresyon at humakbang siya para bumulong kay Severin. This isn't looking good, Severin. May chismis na si Juan ay napakahusay sa pakikipaglaban na kaya niyang harapin ang 12 ng mga tao ng mag-isa ng sabay-sabay. Higit sa lahat, siya ay isang bihasang mandirigma mula sa Cedar Gang. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay malamang nakapareho ng Draco Hall, ang lalaki na nagpakita sa kasal noon. Nakangiting tumanggo lang si Severin nang marinig iyon. Humarap siya sa kay Juan ay at sinabing, inaasahan mo bang magbabayad kami kapag sinusubukan nilang singilin kami ng 10 beses sa orihinal na presyo? Hindi kami mga pushover na magagawa mo lang ang gusto mo. Haha, wala akong kontrol. Tumawa si Juan ay. Napakabuti ko sa may-ari dito, kaya hindi kita papayag ang umalis maliban kung sinabihan akong gawin iyon. Noon, nasabi na ni Steve na labis na nag-aalala sina Judith, Diane, at ang iba pa. Noon siya ay alam niya na oras na para magpatuloy sa susunod na yugto ng plano. Agad siyang tumayo at sa kabahagyang ngumiti, Miss Diane, to be honest, you're an acquaintance of our boss. Our boss wishes to talk with you, and he said that today's meal will be on the house if you're willing to go upstairs and chat with him for 10 minutes. How does that sound? Sa itaas, kumunot ang noo ni Diane. Kahit na hindi subukan at scam noon ng restaurant, kailangan pa rin nilang magbayad ng 16,000 para sa pagkain. Iyon ay hindi maliit na halaga, kaya bakit ang may-ari ay biglang nagpasya na ang kanilang pagkain ay mababayaran hanggat siya ay makipag-usap sa kanya. Hindi ka makakaakyat doon, honey. Agad na sabi ni Severin. Malinaw na wala silang magagawa, at hindi naman natin kailangan na iwaksi nila ang ating bayarin. Ipaglalaban ko lang ito, at walang makakapigil sa akin. Medyo nag-alala rin si Judith at kinumbinsi si Diane, tama si Severin, alam mo. Kung kaibigan mo siya at alam niyang nandito ka, bakit kailangan niyang ipilit na umakyat ka at makipagkita sa kanya sa halip na siya ang bumaba para salubungin ka? Sa sandaling iyon, idinagdag ni Steve, maaari mong pag-usapan sa iyong sarili, Miss Diane. Ang aming boss ay may nais lamang na makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay, at hindi mo kailangang mag-alala masyado. Naghanda na siya ng ilang alak at pagkain, kaya ang kailangan mo lang gawin ay umakyat doon, at makipag-chat sa kanya, at maaaring uminom ng 1 baso o 2 alak. Kung hindi mo gagawin, natatakot ako na walang sinuman sa inyo ang makakaalis dito sa 1 piraso. Ganun ba? Ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Si Severin ay humakbang pasulong, at naikuyom ang kanyang kamao, at pinandilatan ang mga lalaking nasa harapan niya. Siguradong bagay, nang makitang napakayabang ni Severin sa kanyang harapan, inihampas ni Juan ay ang palad sa kalapit na mesa, na agad namang nabasag at nawasak sa isang mabilis na galaw. Si Judith at Maurice ay hindi pa nakakita ng isang taong napakalakas noon, at agad na naging kakilakilabot ang kanilang mga mukha. Alam ni Diane na si Juan ay hindi ordinaryong individual, ngunit gayunpaman ay nagulat din siya. Alam din niyang malamang na hindi galing sa simpleng background ang may-ari ng naturang restaurant, kaya agad siyang humakbang at pinigilan si Severin dahil sa takot na baka masaktan muli ni Severin ang isa pang makapangyarihang tao. I'll go with you. I'm curious to know kung sino itong kaibigan ko. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Diane.
Ang manager ay hindi maaaring maging mas masaya na marinig iyon. Smart choice, Miss Diane. Sumama ka sa akin. Honey, hindi mo kaya. Nag-alala si Severin at agad na sinubukan siyang hikayatin, sigurado akong kaya kung harapin ang mga taong ito. Gayunpaman, tumalikod si Diane, at inabot si Celine kay Severin, at sinabing, hindi ba't sinabi mo na lagi kang makikinig sa akin? Aakyat ako para tingnan kung sino ang kaibigang ito. Kung kaya niyang lutasin ang isyong ito, mas mabuti pa kaysa ikaw ang gumagawa ng gulo dito. Hindi nakaimik si Severin. Wala naman siyang masasabi na pabulaanan dito dahil nangako nga siya na laging makikinig kay Diane. Saglit niyang pinag-isipan ang sitwasyon at sinabing, okay. Sabi niya tatagal lang ito ng 10 minuto, di ba? Pwede ka nang umalis. Pero kapag hindi kita nakitang bumalik dito pagkatapos ng 10 minuto, pupuntahan kita doon at susunduin kita. Hindi na nagsalita pa si Diane sa kanya at tumango lang siya bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay bumaling siya sa manager at sinabing, tara na. Pagkatapos ay dinala ng manager si Diane sa pinakaloob na silid sa ikalawang palapag. Hinihintay ka na ng boss namin dito, kaya iiwan ko muna kayong dalawa. Tumalikod ang manager at umalis. Sa totoo lang, medyo natakot si Diane, ngunit naisip niya na marahil ay maaari niyang tanggapin ang kahilingan na makipag-usap sa may-ari at makisalo sa kanya ng kaunting alak. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa nito ay ang tanging nais niya kapalit ng pagpapaalam sa kanila at pag-waive ng kanilang bayarin. Pakiramdam niya ay walang masama kung subukan ito, dahil kahit papaano, ito ay isang mas mahusay na pagpipilian kaysa hayaan si Severin na bugbugin ng kalahati hanggang mamatay. Sa sandaling iyon, medyo nakaramdam ng kaba si Patrick habang hinihintay ang katok sa pinto. Kung tutusin, ang pag-iisip lamang ng anyo at hitsura ni Diane ay sapat na upang makapaglaway ang isa. He was well on the way to experiencing pure bliss if he really get to sleep with her soon. Bukod dito, si Easton at ang tatlo pa ay lihim na manunood at kinukunan ng video mula sa lihim na silid, at naisip niya kung ang paggawa ng gawa sa ilalim ng gayong mga pangyayari ay magiging mas kapana-panabik. Matapos marinig ang katok, napabuntong hininga si Patrick at sinubukang manatiling kalmado habang naglalakad para buksan ang pinto. Miss Diane, pasok ka na. Pagkatitig pa lang ni Patrick kay Diane, hindi niya napigil ang ngumiti dito at palihim na lumunok ng laway. Kabanata 70. Ang mahinang halimuyak mula sa katawan ni Diane ay nag-iwan sa kanya ng kaunting pagkalasing, at nang makapasok si Diane, marahang nilock ni Patrick ang pinto sa likuran niya at nakangiting sinabi, halika, maupo ka, Miss Diane. Mag-inuman tayo at magkwentuhan. Ganyan ka simple. Tumingin sa kanya si Diane at nakasimangot habang sinabing, wala akong natatandaang may kaibigan akong katulad mo. Nakangiting tugon ni Patrick. Haha, nakalimutan mo siguro. Dumalo rin ako sa kasal ni Easton noon, pero medyo huli ka nang makitang sinipa ako ni Severin. Bumilis ang tibok ng puso ni Diane nang marinig iyon. Nandito ba siya para maghiganti dahil sinipa siya ni Severin noon? Ngumiti siya ng awkward at humingi ng tawad. Hehe, sorry about that. He's impulsive, and he has a thing for using physical force to solve problems. Sana hindi ka nagtatanim ng galit. Pumunta si Patrick sa mesa, at umupo sa isa sa mga upuan, at tinapik ang upuan sa tabi niya. Halika dito at maupo ka. Pag-usapan natin ang ilang bagay, di ba? Kung ano man ang nangyari kaninang umaga ay nakaraan na. Tutal magkaklase kami ni Severin sa kolehiyo at magkaklase din kami nila Lucy. Kung hindi kami, hindi ako imbatado sa kasal niya, at hindi ko rin makikilala si Severin. Lumapit si Diane, at umupo sa tabi niya, at sinabing, sorry, what's your name? Can I know who you are? Binuhusan ni Patrick ng isang baso ng red wine si Diane. My name, it's Patrick Reese. Halika dito at kumain ka. Awkwardly smiled Diane and said, sorry, but I'm full, and I can't eat anymore. Your manager said that you'll let my family after having chat and a few glass of wine with me. Ngumiti ng masama si Patrick.
Paano kung uminom tayo? Pakiramdam ni Dayan ay wala siya sa posisyon para tumanggi, kaya't naitaas na lamang niya ang kanyang baso at uminom ng kaunting alak kasama niya. Tuwang-tuwa si Patrick nang makita kung gaano siya kasunurin. Dahil nakainom na siya ng alak noong siya ay nasa baba, baka malasing siya nito kapag inalok pa siya nito ng ilang inumin. Kapag nangyari iyon, magiging mas madali itong ipagpatuloy sa kanya, at malamang nawala na siyang lakas para lumaban. Sa napakaraming iniisip na tumatakbo sa kanyang isipan, sinulyapan niya ang nakalantad na hita ni Dayan sa ilalim ng kanyang damit at nakaramdam ng mas matinding init sa kanyang puso. Okay. Awkward nang umiti si Dayan at uminom ng alak niya. Nang maubos na nila ang alak sa kani-kanilang baso ay agad itong nilagyan muli ni Patrick para sa kanilang dalawa. Dahil busog ka na para kumain, magsimula tayo sa ilang inumin. Napaklink si Patrick ng baso kay Dayan pagkasabi niya noon. Nagsisimula na siyang makaramdam ng pagkahilo, ngunit sa sandaling maalala niya na may 12-dosenang mga lalaki na binabantayan ang pinto gamit ang mga sandata para hindi makaalis ang kanyang pamilya, ay napapanganga na lang siya at uminom ng red wine sa kanyang harapan. Nang matapos ang kanyang pangalawang baso, agad niyang sinabi kay Patrick, "Well, Mr. Patrick, sa tingin ko ay oras na para sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong pag-usapan sa akin. Nakadalawang baso na ako ng alak sa iyo." Ngumiti ng masama si Patrick at muling ibinuhos ang laman ng baso ni Dayan. "Oh, Miss Dayan, you're quite an amusing woman. When I said a couple of glasses of wine, akala mo ba 2 baso lang talaga? When I say a couple, it means more than 2, not just 2. Gets that?" Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Dayan at umasim ang kanyang ekspresyon. "Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang gusto mong sabihin sa akin? Ito na ang huling baso na dadalhin ko sa iyo. Busog na ako para uminom." Lingid sa kanyang kaalaman, bahagyang nakaawang ang lihim na pinto sa kanyang likuran, at si Easton, na nagtatago sa likod ng pinto, ay napatingin sa magandang likod ni Dayan. Bahagyang tumaas ang kanyang damit sa kanyang mga hita, inilantad ang kanyang malasutlang balat na nagpainit sa puso ni Easton. Kailangan niyang aminin na ang katawan at mukha ni Dayan ay maaaring ibuga si Lucy mula sa tubig. Bukod dito, napakalakas ng pangibaba ni Dayan na parang partikular na pinuntahan niya ang kanyang gluteal muscle sa isang gym. Walang sinumang tao ang makakalaban sa gayong tanawin.